Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Malapit na po tayong matapos sa ating 365 Bible verses. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusuporta dito sa ating channel. Simula pa nung unang panahon pa, nitong mga last January pa and even last year. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. At hello po kay Rini at Timolen Ninita. Salamat po sa inyong super thanks. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So tuloy po natin yung ating series about better than ever. Things to let go in terms of finances, health, ministry, family, and spirituality. Sa ating buhay pananampalataya, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, meron tayong dapat iwanan. At yan po yung theme natin ngayon, better than ever. Bago po pumasok ang bagong taon, nararapat lamang po na matanggal natin yung ilang mga bagay sa ating finances, health, ministry, family, and spirituality na hindi nakakabuti sa atin. So, kahapon po, dinalakay natin about finances. Ngayon naman po, tatalakay natin about health. So, sabi po dito sa 3 John chapter 2, ang 3 John po, isang chapter lang po ito, no? So, verse 2. Sabi po ni John, sinulatan niya si Gaius, sabi niya, "Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan." So ito po ay sulat ni Juan kay Gaius, kay Gayo, at sinasabi niyang, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong sana nasa mabuti kang kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. So mga kapatid, tandaan po natin, hindi natin pwedeng ihiwalay yung ating disiplina sa pagsamba sa Panginoon, disiplina sa pagbabasa ng Biblia, sa ating pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin po, kung talagang sumusunod tayo sa Panginoong Jesucristo, sumasamba tayo sa Kanya, inaaral natin yung Kanyang salita, tapos sumusunod tayo sa Kanya, hindi pwedeng naiiwan yung habit natin kagaya ng pagkain, or hindi natin pwedeng pabayaan yung ating physical. Hindi pwedeng malapit ka kay Lord, tapos pinapabayaan mo yung sarili mo. So, malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. Kung malusog po tayo sa ating buhay spiritual, dapat pinopursue natin yung pagiging malusog din sa ating physical. Now, paano kung nagkaroon ka ng malubhang sakit, no? As long as iniingatan mo yung sarili mo, at minsan kasi hindi talaga natin maiwasan. May mga aksidente, meron talagang, kahit iniingatan mo yung sarili mo, talaga magkakasakit ka ng husto. Mas madaling tanggapin yun kaysa yung yung resulta ng kasalanan. Nagbisyo ka. Talagang masisisi mo yung sarili mo nagbisyo ka talagang yung katawan mo, pinabayaan mo. Uminom ka uminom ng alak, naging lasenggero ka, naging chain smoker ka, tapos nagkasakit ka, masisisi mo talaga yung sarili mo. Pero pag iningatan mo yung sarili mo, tapos nagkasakit ka pa rin, hindi mo na masisisi yung sarili mo, no? Mas madaling tanggapin yon kasi you did your best. Now, dito po sa teaching natin ngayong umaga, ito yung pinaka-emphasize natin, health, things to let go before the end of the year. Ano po yung mga dapat nating iwasan na hindi na sana natin madala sa susunod na taon? Una, unhealthy foods. Mga pagkain na unhealthy, no? As much as possible, maiwasan natin mga unhealthy food. Hindi ko na babanggitin kung ano-ano yun, no? Pero personal po yun kasi ako may mga pagkain talaga na hindi ko dapat tinitake, hindi ko dapat kinukonsume. Iba-ibang case po kasi natin. Yung iba, mga pag-diabetic ka, syempre yung mga matataas sa sugar, hindi mo na dapat kinokonsume. So, ang bottom line po nito, dapat maging disiplinado na tayo sa pagkain. Ako rin, Lord, tulungan niyo po ako. No? Lahat po tayo, kailangan talaga niyan. Ang problema natin sa mundo ngayon, obesity Yung dati, taggutom malala yung problema dati, puro taggutom. Ngayon, obesity, no? Ibig sabihin, marami tayong food supply. Kailangan mo nating maging disiplinado sa mga kinakain natin. So, ito po ay isang uri ng pagsamba.
Wag po nating isipin ang pagsamba Sunday lang kapag nandun ka sa church mo, pumapalakpak ka, kumakanta ka. Tandaan mo, every time na kumakain ka, pagsamba yon. Whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo. So maging sa ating pagkain, dapat ito ay worship service sa Panginoon. Ito bang kakainin mo healthy? Ito bang kinakainin mo kalugod-lugod ba ito sa Diyos? Now, kung hindi ka lugod-lugod sa Diyos yung kakainin mo, huwag mo na lang kainin. Di ba? Ito po ay, yung pagpili po ng pagkain natin ay act of worship. Now, hindi naman tayo pwede maging legalistic, no? Na pag sinabi mo, kumain ka yan, kumain ka ng taba, o nagkasala ka. Hindi naman tayo ganun, no? Hindi naman tayo legalistic. Meron lang talaga tayong mga personal disciplines na dapat i-apply talaga natin sa ating mga buhay. So, kayo po magde-decide niyan. Kayong gagawa ng New Year's resolution nyo. Ano yung mga hindi nyo nakakainin next year? Or at least, yung iba ginagawa, 6 days, hindi inom ng soft drinks, no? Hindi kakain ng chips, french fries, or kung ano pa mang donuts, or kung ano pa mga unhealthy food para sa kanila. On the 7th day, meron silang cheat day. Pwede naman yun, no? Hindi naman tayo legalistic dito. Ang mahalaga dito, gumawa tayo ng sarili nating disiplina or New Year's resolution, kung gusto nyo tawagin New Year's resolution, na talagang panghahawakan natin, isa sa buhay natin. So, I hope and pray, no, na tayo pong mga nakikinig mas maging healthy next year. So, isama po natin ito sa dapat nating iwanan, no, mga unhealthy food. Number 2, unhealthy thoughts. Now, pati po pag-iisip, dapat healthy rin. Kaya, maganda yung quotation na nabasa ko kanina, no? Sabi rito, so when anyone makes you angry, know that it is your own thought that has angered you. Kapag merong isang tao na siyang dahilan kung ba't nagagalit ka, sabi ni Epictetus, wag mong isipin na yung tao na yun ang nagpagalit sa iyo. Ang nagpagalit sa iyo ay ang sarili mong pag-iisip. Kasi kung unhealthy yung isip mo, mabilis ka ring magalit. Or naapektuhan ka ng sarili mong pag-iisip. Kasi yung pag-iisip mo talaga nag-ooperate sa iyo eh. Hindi ka naman maapektuhan ng ibang tao kung hindi mo hinahayaang maapektuhan ka ng mga tao na yon. Kaya isa sa mga dapat na iwanan na natin, no, this year ay yung pagiging magagalitin, no? Kaya pag ikaw nagalit ka sa asawa mo, ang init ng ulo mo sa asawa mo, hindi yung asawa mo ang nagpainit ng ulo sa iyo, yung sarili mong pag-iisip ang nagpainit sa iyong ulo. Ganda ng quotation na to, no? So when anyone makes you angry, know that it is your own thought that has angered you. Kaya kailangan sa pag-iisip, disiplina rin. Meron tayong proper management ng anger or ng kung ano-ano pa mang pinagdadaanan natin emotionally. So unhealthy thoughts, meron ka bang galit? Meron ka mga taong hindi mapatawad? Meron ka taong kinaiinisan? Let go of them, no? Let go of those things. Number 3 po, unhealthy habits. Mga habit na ginagawa natin everyday na unhealthy. Pagpupuyat, pagbababad sa movie, or anything na hindi maganda sa ating kalusugan. Tandaan po natin ang pagsamba, hindi lang pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagpalakpak sa Panginoon, pagkanta. Pati pagtulog kasama niyan. Pati pagkain kasama niyan. Pati pag-ehersisyo kasama diyan sa pagsamba. Kaya merong isang kasibihan, if Jesus Christ is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo ay dapat hari ng ating buhay, lahat ng aspeto ng ating buhay. Maging panonood man niya ng TV, pakikipagrelasyon, pagsamba, pagbabasa ng Bible, pananalangin, pati pagkain. No? Jesus Christ must be the Lord of all. Pati po mga habits natin. So kung ano may mga habits natin na hindi maganda, hindi nagdudulot ng magandang resulta sa ating pangatawan o sa ating pag-iisip, let go of them. Sana hanggang ngayon taon na lang yan. No? Next year, mapalitan na ng mas magandang habit. Now, para po sa application natin, number 1, eat healthy food. Again, pag kumakain ka ng healthy na pagkain, ito ay isang uri ng pagsamba. Bakit? Kasi binigyan ka ng Diyos ng katawan. Binigyan ka ng Diyos ng lakas.
Kapag ikaw inaalagaan mo yung sarili, pinapanatili mo yung sarili mo na malakas, natutulog ka ng tama, tinetreat mo yung sarili mo ng maayos, you're loving yourself, that's an act of worship. So, eat healthy food. Number 2, love God with all your mind. Napansin nyo ba na ang pinakamahalagang utos sa Bible ay love the Lord your God with all your heart? Emotion po yan, kasama dyan. With all your mind. Ibig sabihin, pati sa paraan ng ating pag-iisip, yung manner of thinking, ito ay isang uri ng pagsamba at pagmamahal sa Diyos. Kaya pati yung mental health natin, kapag naging Kristiyano ka, damay-damay yan eh. Pati mental health mo magiging healthy. Hindi lang yung eating habits mo. Pati yung thinking habits mo maisasaayos din. Kung napupuno ka ng mga makasalanang pag-iisip, mga masasamang nag-iisip, unforgiveness, worries, mga labis na pagkabalisa, anxiety, lahat ng yun na-give up natin sa Panginoon. When we love God with all our mind, pati yung isip natin, sinosurrender natin sa Panginoon. In a form of, that's an act of worship to God. So, love God with all your mind, no? Mahalin natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Huwag nating hayaan na yung laman ng isip natin ay mga negative, no? Pwedeng kasalanan or pwedeng masamang emosyon. Number 3 po, let's set goals and form godly habits. This year po, or before the end of this year, mag-set tayo ng mga goals. Mga smart goals. Mga goals na pwede nating ma-achieve. Realistic. Set goals and form godly habits. Now, ang nakakalungkot lang, maraming mga tao, hindi na nagsiset ng goals. Kung hindi mo na-meet yung mga goals mo, nag-set ka ng goal, ng goal mo na magpapapayat ka or you will gain weight. Pag hindi mo na-achieve yan, wag kang sumuko. Huwag sukuan yung sarili mo. Ikaw nga hindi sinukuan ng Diyos no? Tapos susukuan mo pa yung sarili mo. Pag hindi mo na-meet yung mga goals mo, wag kang susuko. Kasi the moment you stop setting goals, that's the end of it. No? Kaya wag kang mag-give up. Pag nag-set ka ng goal, hindi mo na-achieve yung goal mo, mag-set ka ulit ng panibagong goal. Refresh your commitment. You commit to it. At someday, ma-achieve mo yan. No? Set goals and form godly habits. So, kung meron kang goals, let's say, magpapapayat ka, or you will gain weight, or you will maintain your weight, or you will have healthy, magkakaroon ka ng proper diet every day. Pero kung sinet na goal, ma-achieve mo yon by forming godly habits. Ayan. Ang babaguhin mo talaga yung habit mo pagising mo ng umaga, yung pamamalengke, anong kakainin mo, small habits. Kapag na-form mo yung habits mo, nabago mo yung maliliit na bagay na ginagawa mo, ma-achieve mo yung goal mo. Ang goal mo, mabawasan ng timbang, you need to form habits. Ano yung habit na gagawin mo? Magbawas ka ng kain or mag-intermittent fasting ka. Small steps hanggang sa ma-achieve mo yung goal mo. So, set goals and form godly habits. Now, tinatawag ko tong godly habits kasi yung mga mabubuting habits natin na ginagawa, godly po yan. It's an act of worship. Makadiyos na gawain po yan. So, para po sa ating discussion, what are the bad habits that we need to change right now? Or we need to stop right now? Ano yung mga habits natin na dapat na nating baguhin? Huwag na nating dalhin pa sa susunod na taon. Mga habits na dapat na nating ihinto. Ano-ano po yan? Pag-usapan po natin yan sa ating discussion group para po pag na-identify kasi natin, mas ma-address natin. Kasi kung hindi natin ma-identify, pagpapatuloy lang natin gagawin yan hanggang sa susunod na taon. At tayo rin po ang magdudusa. No? Para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. No? Sabi natin sa Kanya, Lord, I know that it is your desire that I should pursue good health just as I pursue a healthy relationship with you. Again, sabi po ng ating talata, malusog na pangangatawan tulad ng iyong buhay spiritual.
Ibig sabihin, yung relationship sa Panginoon, pag maayos, malusog yung iyong spiritualidad, dapat malusog rin yung iyong pangangatawan. So, sabi natin sa Panginoon, Lord, I know it's your desire that I should pursue good health just as I pursue a healthy relationship with you. So please, Lord, please help me to set health goals and enable me to achieve those goals. Lord, let me worship you through my diet and healthy lifestyle in Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at salamat po kay Brother Albi na very supportive dito sa ating pagpoproduce ng video every day. So para naman po sa comment section natin, kung meron po kayo natutunan, paalam niyo po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magkita-kita po tayo muli bukas, alas 5 ng umaga, dito sa ating 5 a.m. Daily Devotion.